may mga sasabihin sa inyo, mga nagkaroon ng vision. Wala? Alam, binigyan ng pangitain. Nakarinig ng small voice. Wala rin? Wala. Eh, nanaginip ng Pentecost. Meron ba? Ayan pa rin ang Panginoon. Humingi ako ng pamanin sa inyo dahil hindi namin kayo na-entertain mo lang. Dating lang ng pag-uwi. Kasi nga talagang busy rin. Kasi yung maaga namin pagpunta sa kuwan. Kailangan namin mag-warm up tapos practice pa bago magsimula. 7 record na kami mawit-awit masimula ang gawan. Nung pagkatapos naman, hindi rin ako nakapunta ng bahay dahil nasikaso namin si Melvin. Talagang tapos-pusan niya ay malakas. Yun nga lang, malakas para sa mga baguhan. Kasi hindi pa niya kaya makontrol. Talagang nagwawala pa siya. Nalapitan ako ni Pastor Gerald. Sabi na, first time niya mabusbus. Sabi ko, hindi lang talaga niya makontrol pa. Dahil sa ganang akin, ang kapuspusan kasi pagka it is between yung espiritu mo at yung espiritong kumikilos. Amen. Kung alin ang mas malakas. Yung espiritu na nasa sayo ay kumbaga malakas na siya sa pamagitan ng espiritu ng salita ng Diyos, ay hindi yung espiritong kikilos, hindi yan manatay sa iyo. Kasi ito ang alam ko, ang authority kasi kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw yung binigyan ng Diyos ng authority, ikaw ang sisiyasat sa mga espiritu. Pero dapat. Ikaw ang sisiyasat sa mga espiritu. At yan ay natutunan ko rin sa aking pagturo, yung Pastor Efren. At nung bata rin ako, nakita ko rin yan sa pangyayari. Maraming mga namumos sa espiritu. Iba talagang nagsasalita pa na parang may pagbabanta. Sinasabihan yung ibang tao. Nakita ko rin si Pastor Efren na sinisiyasat niya yung espiritong kumikilos sa isang tao. Sinisiyasat niya. Tatanong-tanong siya kung ito ay ayon sa banal na kasulatan at kung ito ay ayon sa yung kalooban ng Diyos na pinangyayari naman niya through the Word of God. Anong klaseng espiritu at kung paano yung pagdalo ng kapangyarihan ng espiritu kikilos. Kailangan magkaroon tayo ng kaugnayan, yung parang connection in between, maging mapayapa yung mga bagay nila. Pinapapayapa ko na si Brother Melvin, hindi niya talaga makontrol, hindi niya mapigilan. So, hanggang kami para gabayan siya at alalayan siya. May time na alala ka siya, kaya lang biglang manghihina. Kung hindi maalalayan, babagsak eh. Delikado ang ulo niya kung sakaling mabugot. Nandun si Christian, kami, Brother Timothy. hindi namin iniwan dahil magiging sa kanya kung sakali delikado. Kung hayaan namin siya, nakahigalan doon na kung anong gagawin, para nang basahin yung puting damit pagkatapos. Style kasi niya, hihiga. Kasi nga wala
pag under spirit siya, na nasa ganung pagkakataon, wala siyang lakas, para siyang nangihina daw, kampay ng kampay. Baka mamaya, mag-swimming na siya sa buhaginan. Kailangan pa rin ko yan. Sorry kung hindi namin kayo nasikaso. Parang hindi na rin namin alam kung saan kayo pupunta. Sana maunawaan niyo ko, ano? Sana hindi kayo matiso. Kailangan natin gawin yan sa mga kapatid natin. Kasi kung kayo din mapuspos doon, alalahayin mo kayo kung sakali. Kaya, yan ang Panginoon. Malakas, ano? Malakas yung kapuspusan. At nawa, hinayaan nyo na puspusin kayo ng Diyos. Sabi mo kanina, hindi lang sa panginginig, hindi lang sa pagtalon, hindi lang sa pagsigaw, ang manifestation ng kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. During occasion, hayaan natin ang Espiritu ng Panginoon ay pumuspos sa atin. Amen? Hayaan natin na puspusin tayo ng Espiritu ng Panginoon. At maraming kapamaraanan, mamaya tuturo ko sa inyo, na pinupuno ka na ng Diyos. Ako, through message pa lang, ay naramdaman ko na yung pagkilos ng presensya ng Panginoon. Doon pa lang sa mensahe ni Pastor Fred, hanggang sa mga mensahe ng mga susunod. Kaya salamat sa Diyos sa kapuspusan na yan. At sasabihin ko ulit sa inyo, hayaan nyo kumilos ang presensya ng Panginoon sa inyo sa tuwing nandun tayo na hinihintay ang pagkilos ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi kumilos ang presensya ng Diyos. Kasi nga, gaya ng mga pagtatalaga ng Diyos sa kanyang mga lingkod nung una, nung ipinakita niya kay Jacob yung lugar na yun ang lugar na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ang sabi ni Jacob, nung naramdaman niya yun, itong lugar na ito ay kakilakilabot. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay narito. Amen? Kaya ganun din, yung lugar na yun, hindi pwedeng wala ang Espiritu ng Panginoon sa lugar na yun. Nasa sa atin na lang mga kapalakan pag hindi natin makaramdaman. Kung hindi tayo mapuspos at hindi natin hayaan. Sa atin ang kapalakan. Pero God is good. Amen? Na lagi na tayong pinapaunawaan ng mga bagong alaman, bagong karunungan mula sa kanyang mga salita. Si Brother Wilkie daw sabi niya, may mga nagtutrumpeta ba kanina? Sabi niya, wala naman. Siya lang naman nakakarinig ng mga trumpeta daw. Ang lakas ng trumpeta. Tapos sabi niya, sumasabay daw sa mga tugtugan ng mga awit doon sa pagpapawit. Kaya sabi natin sa kanta, sumasabay ang mga anghel sa mga pagpupuring ginagawa natin doon sa lugar na ito. At yung kapuspusan na yun ay para sa kanya. Para sa kanya. Amen. Sige, para sa kanya. Sa atin din, para makita natin na may paglingap pa rin ng Diyos sa kanya. Ganun din sa sino man na lumapit sa Panginoon sa lugar mo. May paglingap ang Panginoon. At yung panaginip ni Sister Grace, nangyari. Nangyari. Ayaw nga sana niya. Sabi ko, kita natin. Habang nagsasalita si Pastor Fred doon sa harap, palis na sila, pinuntahan ko. Nalala ko yung panaginip niya. Sabi ko, sarap, puntahan natin. Bago sila palis, nakamayan niya si Pastor Fred. Tinatap ka, yung Mr.
mister niya. Nasa mister ko, kasi ako di pastor retreat sa kanya. Susunod, isa ko. Yun. At isa mo pagpalang Pentecost ang itinaos at napatupay na biyaya sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos.